Sa videong ito ituturo ko sa inyo kung paano kumuha at gumawa ng pag-ibig number online. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang virtual pag-ibig. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin itong virtual pag-ibig account under ng pag-ibigfundservices.com. And then mapupunta na tayo dito sa data privacy. So basahin nyo na lang po lahat yan at kung agree naman kayo, i-click nyo na po itong box katabi ng I have read about the data privacy para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na po itong proceed. At mapupunta na po tayo dito. At dahil sa gusto natin kumuha or gumawa ng pag-ibig number, so i-click lang natin itong be a member. At pagkatapos, hanapin at i-click natin itong register. At may makikita tayong information, so dito i-click lang natin itong continue. After that, mapupunta na po kayo dito sa online membership registration. So dito kailangan ninyong maglagay ng last name, first name at middle name ninyo. So make sure guys, hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay ng last name, first name at middle name para hindi po kayo magkakaproblema sa pagpapa-verify nito. May iba kasi na pagka-verify nila, hindi na nila nabubuksan or hindi na nila ma-verify yung pag-ibig number nila kasi nagkabaliktad pala yung pagkalagay ng last name, first name at middle name nila. At dito sa baba, kung wala kayong middle name, i-click nyo na lang po itong box katabi ng no middle name para ma-checkan. Pero kung kumpleto naman yung pangalan ninyo at meron kayong middle name, so wag nyo na pong galawin yan. So dito na tayo sa baba sa paglalagay ng date of birth. So kayo na bahalang maglagay dyan kung anong petsa at taon kayo pinanganak. At kung na-fill upan nyo na lahat, dito na tayo sa baba sa paglalagay ng code. So kung ano yung code na makikita nyo dito, yun po yung ilalagay ninyo dito. So for example, yung code na nandito hindi nyo mabasa. So pwede nyo pong i-click itong country, try different words. So kung hindi nyo talaga mabasa, pwede nyo i-click ng i-click yan hanggang sa mabasa na ninyo. So kagaya niyan, ang nababasa ko na PM5GN. So yun na po yung ilalagay natin dito sa enter code. At kung okay na at na-review nyo na lahat at tama naman yung code na nilagay ninyo, i-click nyo na po itong submit. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng member information. So kung nakikita ninyo, meron ng last name, first name at middle name ninyo na nakalagay dito kasi nag-fill up na tayo kanina. And by the way guys, kung meron kayong name extension kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ilagay nyo na lang po dito. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa pag-fill up ng member's name as appearing in the birth certificate. So kung magkatulad lang yung pangalan na ginagamit ninyo at sa birth certificate ninyo ngayon, i-click nyo na lang po itong box katabi ng check if the same as above. Pero kung iba yung nasa birth ninyo at yung ginagamit ninyo ngayon, ilagay nyo po yung pangalan na ginagamit ninyo ngayon dito sa baba. So kagaya sa akin, magkatulad lang yung pangalan ko ngayon at yung nasa birth ko, kaya i-click ko na lang itong check if the same as above. So automatic pong malalagay yung last name, first name at middle name ninyo kung i-click ninyo itong check if the same as above. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng father's last name, first name at middle name. So make sure guys, hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay at kung merong name extension, ilagay nyo na lang po dito kagaya ng junior, senior, the third, the fourth. Kung wala pong middle name ang papa ninyo, pwede nyo pong i-click itong box katabi ng no middle name para ma-checkan. Pero kung meron naman, huwag nyo na pong galawin yan. And next, punta na tayo dito sa pag-fill up ng mother's maiden name. So take note guys, maiden name. So pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. So ilagay nyo po yung last name, first name at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa. At kung meron name extension, ilagay nyo na rin po dito. At kung walang middle name yung mama ninyo, i-click nyo po itong box katabi ng no middle name para ma-checkan. Pero kung kumpleto naman, meron siyang middle name, huwag nyo na pong galawin yan. At kung okay na at na-review nyo na lahat, i-click nyo na po itong next. After that, mapupunta na tayo dito sa other information. So automatic nang merong nakalagay na date of birth. So fill upan na natin itong place of birth. So para ma-fill upan yan, i-click lang natin itong click to get the place of birth. Itong may box.
At mapupunta tayo dito sa pagpili ng place of birth natin. Kung sa labas ng Pilipinas kayo pinanganak, i-click nyo na lang po itong box katabi ng if the birth of place is outside the Philippines. Pero kung sa Pilipinas kayo pinanganak, so dito kailangan nyo pumili ng region, province at city or municipality. Pero dapat unahin nyo itong region, tapos yung province, tapos city and municipality para makaproceed kayo. At kung nakaselect na kayo ng place of birth niyo at kung okay naman, i-click nyo na po itong okay. At automatic na pong malalagay yung place of birth niyo dito sa box. And next, dito naman tayo sa pag-fill up ng sex, height, weight. So alam nyo na yan, pero dapat yung height na ilalagay ninyo ay naka-centimeter, tapos yung weight is naka-kilogram. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa pag-fill up ng TIN or Tax Identification Number, SSSID number, GSIS-ID number, at yung CRN or yung Common Reference Number. So kung wala kayo niyan guys, huwag nyo na pong fill upan yan kasi hindi naman compulsory ang paglalagay niyan. Pero kung meron na kayo, ilagay nyo na lang po. At next, punta na tayo dito sa pag-fill up ng citizenship. So, kung hindi kayo Filipino, hanapin nyo na lang kung ano yung citizenship ninyo. Tapos dito sa baba, ilagay nyo po kung ano yung civil status ninyo. Kung single ba, married, widowed, ganyan, separated. So, kayo nang bahalang maglagay. At next, dito naman tayo sa pag-fill up ng spouse maiden name. So dito pangalan ng asawa ninyo nung dalaga pa yung ilalagay ninyo dito. So ilagay nyo po yung last name, first name at middle name. At kung meron naman name extension, ilagay nyo na din po. At dito naman sa baba yung prominent distinguishing facial feature. So pwede po kayong maglagay dito kung may nunal, mahaba ang baba, mahaba ang ilong, pango, ganyan. So kayo nang bahala pero optional lang yan. Pwede ring hindi nyo fill upan yan. At dito naman sa frequency of membership savings or MS payment, so para lang po ito sa mga self-employed, voluntary at mga OFW, so pwede po kayong pumili dito kung monthly or quarterly po kayo magbabayad. Pero kung for employment naman yung pagkuha ninyo ng pag-ibig number, wag nyo na pong fill upan yan kasi yung employer na ninyo yung magbabayad niyan. At kung okay na lahat at na-review nyo na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-fill up ng address. So unahin natin itong permanent address. So dito guys, kung ano yung meron sa address niyo, yun lang po yung ilalagay ninyo. Hindi naman kailangang fill upan to lahat. So for example, wala kayong building, walang lot, ganyan, huwag nyo na pong fill upan. Kung ano lang yun ang meron, yun lang po yung ilalagay ninyo. So kagaya sa akin, block number, lot number, street, subdivision at barangay lang yung meron sa akin, kaya yun lang yung nilagay ko. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng province at city and municipality. So hindi nyo po makiklik itong box na ng mga nandito guys, yung sa city and municipality at yung province. Dito po tayo mag-umpisa sa get zip code. So ito yung i-click natin. And then may makikita kayong ganito. So kailangan nyo pumili ng region, province at municipality. So kayo nang bahala dyan at kung okay na, i-click nyo na po itong okay. At kung tapos na natin fill upan itong permanent address, punta na tayo dito sa baba sa pag-fill up ng present address. So dito kung magkatulad lang yung present address niyo at yung permanent address, i-click nyo na lang po itong box katabi ng check if the same as above. Pero kung nasa abroad naman kayo, i-click nyo itong check if abroad. Pero kung nasa Pilipinas kayo at wala kayo sa permanent address niyo, ilagay nyo po dito yung present address niyo. So kayo nang bahalang mag-fill up dyan. So ganun pa rin kung ano yung wala sa address niyo, huwag nyo na pong fill upan. Kung ano lang yung meron, yun lang yung ilalagay ninyo. So kagaya sa akin, magkatulad lang yung present address at permanent address, kaya i-click ko na lang itong box katabi ng check if the same as above. At kung okay na lahat, dito naman tayo sa baba sa pagpili ng preferred mailing address. So kayo nang bahala dyan kung present home address ba, permanent home address, or yung employer or business address. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung preferred mailing address na gusto ninyo. At kung okay na at nakapili na kayo at na-review nyo na lahat, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-fill up ng contacts. So unahin na natin itong email address. So para makapag-fill up ng email address, i-click lang natin itong enter email address.
So dito ilagay nyo po yung email address niyo at confirm email address. So make sure magkatulad yung email address at confirm email address na ilalagay ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po itong okay. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa pag-fill up ng home telephone number, cellphone number, business, direct line, business track line. So dito guys, optional lang to. Pero ang pinaka-importanting ilagay ninyo dapat ay yung cellphone number ninyo. Kung wala kayong mga business line, okay lang yan yung telephone number. Kung wala, basta dapat meron kayong cellphone number na ilalagay. At kung okay na, i-click nyo na po itong next. At next, punta na tayo sa pag-fill up or paglalagay ng years. So for example, namatay yung member. So kung sino yung years na nakalagay dyan, siya po yung beneficiary. So pwede nyo pong ilagay yung mga magulang ninyo dito. Pero kung may mga asawa at anak na kayo, yun po yung ilalagay ninyo dito. So para makapaglagay ng years, so i-click nyo na lang po itong add years. At pagkatapos dito, ilagay nyo po yung relationship ninyo. Tapos dito, ilagay nyo yung date of birth, tapos yung last name, first name, at middle name. Tapos kung may name extension, ilagay nyo na din po dito. Kung wala namang middle name, i-click nyo tong no middle name. Pero kung meron, huwag nyo na pong galawin yan. At kung okay na at nalagay nyo na lahat, i-click nyo na po itong save. At automatic pong malalagay yan dito. Pero sa akin hindi ako naglagay. So kung marami kayong years na gustong ilagay, i-click nyo na lang po ng i-click itong add years para makalagay kayo ng marami. At kung okay na at nalagay nyo na lahat, i-click nyo na po itong next. At sunod, mapupunta na tayo dito sa pagpili ng member category. So i-click nyo na lang po itong select category. So dito kayo nang bahalang pumili kung employed, private, employed government, job order personnel, other earning group, individual or organization, OFW, professional or business owner, employed foreign government, barangay official or employee, non-working spouse, member of religious group, pensioner, member of cooperative, overseas Filipino immigrant, or others. Pero kung naghahanap pa lang kayo ng trabaho at hindi nyo alam kung saan kayo makakapasok, i-click nyo na lang po muna itong unemployed, not yet employed. At kung nakapili na kayo at okay na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng employment history. So kung meron na kayong trabaho dati, pwede nyong i-click itong add employment details. At pagkatapos fill upan nyo na lang to, ilagay nyo yung company name, office assignment, tapos employed from, to, tapos or up to present ba, tapos ilagay nyo yung address dito. At kung okay na at na-fill upan nyo na, i-click nyo na po itong save. At kung marami na kayong employment history guys, i-click nyo na lang po itong add employment details. At kung nalagay nyo na, pwede na kayo mag-proceed. Pero sa akin wala akong employment details kaya wala akong nilagay dyan. At kung okay na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa summary. So dito i-review nyo na lang po lahat yung nilagay ninyo. So pwede nyo balikan itong member information, other information, address, contact, years, member category, employment history. So pwede nyo balikan yan at i-double check ninyo. So kung may mali, i-edit nyo na lang po. Pero kung okay naman lahat at wala namang problema, i-click nyo na po itong submit registration. At pagkatapos kung hindi kayo nakaproceed at may makikita kayong ganito, maintenance advisory or error, ibig sabihin yan, may problema po sa system nila. So ulitin nyo na lang po yung buong process. Pero kung may makikita kayong ganito, successfully registered. So ibig sabihin yan, nasubmit na yung application ninyo. Pero wala pa kayong pag-ibig number guys. Yes po, wala pa kayong pag-ibig number. Kasi yung pag-ibig number ninyo, makakuha nyo lang po yun after 2 working days. So dito na page guys, napaka-importante dito. Dapat i-screenshot nyo to. Kasi nandito po yung tracking number ninyo. So itong tracking number na to, napaka-importante po niyan. So dapat screenshot ninyo or i-copy ninyo para makuha nyo po yung pag-ibig number ninyo after 2 working days. So take note po, 2 working days. So for example, Friday kayo nag-apply. So Saturday and Sunday hindi po yun working days. So mag-umpisa kayo Monday, Tuesday. So baka Tuesday or Wednesday, makukuha nyo na po yung pag-ibig number ninyo. So dito po kayo na link pupunta. So maganda talaga i-screenshot ninyo para makuha ninyo tong tracking number at itong link
para diretso kayo sa pag-verify ng inyong pag-ibig number. Pero kung hindi nyo na-copy ang link na to, ilalagay ko na lang po yung link na to sa description box ng video na ito para hindi na kayo mahirapang maghanap. So ulitin ko, screenshot nyo ang page na to para makuha ninyo yung tracking number or i-copy nyo na lang itong tracking number na nandito. So after 2 working days, i-click nyo na po ang link na ito. At mapupunta na kayo dito sa pag-verify ng inyong pag-ibig number. So dito kailangan ninyong ilagay yung registration tracking number. Yung sinabi ko sa inyo kanina na dapat i-copy ninyo or screenshot ninyo na number. At dito sa baba ilagay nyo po yung last name ninyo. So take note, last name lang. So marami pong nagko-comment sa mga videos ko na hindi daw sila nakaka-proceed, hindi daw nila na-verify yung pag-ibig number nila kasi mali naman yung nilagay nila ng first name. So dapat last name lang po. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung date of birth ninyo. So dapat i-double check nyo maigi para makaproceed po kayo. At kung okay na, tama naman lahat, i-click nyo na po itong submit. Pero kung may makikita kayong ganito sa baba, invalid registration tracking number or invalid name, so ibig sabihin yan may mali sa fill up ninyo. Pero kung ganito yung makikita ninyo, your pag-ibig membership ID number is, so merong number dito, ito na po yung pag-ibig number ninyo. So pwede nyo na pong gamitin ito, pwede nyo na pong hulugan or hulugan ng company ninyo. Kasi ito na po yung lifetime na pag-ibig number ninyo. At para sa mga nagtatanong, bakit daw walang lumalabas na pag-ibig number nung binerify nila? So ang sagot dyan, baka hindi pa umabot ng 2 working days. Kaya itry nyo ulit the next day. At meron ding ibang nagsasabi na hindi daw sila nakaka-proceed or hindi nila nakikita yung pag-ibig number nila. So baka meron pong problema sa nilagay ninyo sa pag-verify. Baka may problema sa tracking number or sa last name or sa date of birth ninyo. So dapat magkaparehas talaga yung tracking number, last name ninyo at yung date of birth ninyo para makaproceed po kayo.